po sa ating channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatiran na mga Muslim. Magandang araw po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating farm na magtatanim tayo ng ano nga yan tin? Lapnisan or agarwood. So yung natin guys, yung seedlings na nakuha natin nagkakahalaga ng 1,500 to 2,000 each, pero malaki na ito. So tingnan natin guys ha. So simple lang kung paano magtanim ng lapnisan guys. Ayan oh. Ayan oh. Yan. So ang ginawa lang po natin guys, hindi tayo naglinis muna sa paligid gawa ng meron tayong kambing na hindi pa natatanggal. So yung topsoil, pagkatapos natin magbutas, lagay tayo ng topsoil, yung ilalagay natin sa ilalim kasi wala tayong abono na gagamitin. Gawa ng organic lang yung ating pamamaraan. So ayan, kinukuha natin yung topsoil. Ayan yung body natin oh. Ayan. So yung area na pinagtaniman natin guys, medyo masukal talaga kasi ang layunin natin para mailagay ito sa yung natural habitat ng lapnisan, yung talagang wild. Ayun oh, katabi niya yung mga naglalakihang mga puno. Ayan, so nasa ilalim siya. So after maitanim natin yung lapnisan, saka natin lilinisan kung medyo malaki na yung lapnisan, yung lalaban na sa init ng araw. So ayan yung lapnisan natin din, pabuhat naman. Pakita natin. Ayan guys oh, yung lapnisan natin lagpas na sa tao. So ganyan siya kalaki yung ating lapnisan. So ang gawin natin tin, yung katulad ng ginawa mo ganyan, ibaliktad mo lang tapos dandahanin mo lang tanggalin yung yan. Hop, dandahan lang. Yan. Medyo malaki na kasi. Yan. So dandahanin mo lang kabilaan tin, dandahan ganyan. Taas mo lang, taas. Yan. Yan. Katulad ng ginagawa ko. Yan. So ganyan lang po guys pag nagtanggal tayo ng ng plastic para hindi maano yung niya, yung lupa. Ayan, oops. Okay. So ibabaliktad ulit, ilalagay doon sa Pagkatapos lagyan ng topsoil, ganyan na siya guys. Ayan oh. Ayan. Okay. Ayan oh. Yan. Pagkatapos ng topsoil, ang gagawin natin guys ay lalagyan natin ng yun na yung lupa na hinukay natin sa palibot. So kung mayroon pang topsoil, mainam pa rin na topsoil yung ilagay natin sa paligid. Yan. Yan. So wag nating iisipin muna yung mga inoculation process kasi wala pa tayo sa stage na ganun. So nakapagtanim na tayo ng more than 30 pieces na lapnisan. So subject for registration sa DNR para wala tayong So pag nakakuha tayo ng certificate sa DNR, ayun, palalakihin natin. And then pag umabot yung 10 years, kung sa tingin natin mayroon na siyang subok. So natural yung proseso natin na gagawin. Hindi tayo yung mag inoculation process, hindi. Kasi ganun din naman yung niya, hindi naman tayo nagmamadali. Kumbaga ito, laman lang ito ng natin ng lupa. So ayan guys, kung katulad ng ginawa natin kanina, topsoil, pinalibutan din natin ng topsoil, saka natin yung hindi naman siya masilan na kahoy guys, hindi siya basta-basta namamatay kaagad o madaling patayin, hindi. So ayan. So kung ang seedlings natin guys, nanggaling pa ito sa Agusan. So pinadeliver natin dito 1,500 yung iba, then 2,000 yung iba. Medyo mahal pero mas mainam na ito kaysa dun sa maliliit na tigsi 700 yung isa. Kaysa kasi ito advance ka na ng mga isang taon na panahon. Kasi yun ang kailangan natin kasi hindi tayo nagkakaedad na rin ako ng more than 40, kaya medyo kailangan natin ng 10 years to 15 years. Inshallah kung lulubi ng Allah, maabutan natin yung ganong mga o mainam pa nga 20 years kung talagang kaya pa. Inshallah. Kung hindi man, mayroon naman tayong mga anak
yan, na magmamana sa atin. So hanggang doon na lang guys. Kung mayroon tayong pwedeng maitulong, kung may magtanong, sasabihan natin, sasagutin natin inshallah. Okay.